Kakarating nga lang namin dito sa Islamabad at dumiretso nga agad kami dito sa Parkview City. Mayroon kasing singer na kakanta rito, 2.5 per head ang bayad sa entrance. Pero pag mga bata ay libre, 10 years old pababa ay libre. Pagpasok nga ay ang bubungad agad sa'yo ay itong magagandang bulaklak na ito. Ang dami nga mga bulaklak ngayon dito sa Pakistan, lalo na at winter nga ngayon. Sa summer, hindi ko lang alam kung mga buhay pa yung mga bulaklak na yan. Kasi nga, pag summer naman dito sa Pakistan ay sobra naman ang init. May dancing fountain din pala dito. Ang ganda-gandahan ang haba-haba niya. Ang ganda-ganda, ang kulay-kulay. Tapos may mga bulaklak. Kaya ang ganda ng tanawin talaga. At syempre, ayan, sabi ko kay Usman, Usman, i-video mo ko. Kunwari, hindi ko alam. Ayaw pa niya na ako i-video nung una. Inuto-uto ko lang. Sabi ko, ay, bigyan kitang pera. Ganyan ang mga anak ko. Kailangan suhulan muna bago ka i-video. Depende pa sa bayad mo sa kanya kung ano itsura ng video niya. Pag 50 lang, ay hilong-hilo ang mga nanonood. Pag naman mga 200, 300, lalo na pag 500, ay nako, shadow, ganda ng video nyo. Walang kagalaw-galaw ang kamay nun. Hindi, umuusok lang. Ang ganda, umuusok nga. Ay, maapoy. Ay hindi. Ilaw lang. May tilapia kaya dito? Ito naman pala, nasa tubig yan. Kainan yata yan o kapihan. Hindi ko malaman, hindi kami pumunta dyan. Sigurado, mahal ang bayad dyan. Kaya hindi na ako nagtangka. Ito naman katabi niya ay sisyahan. Kung gusto mo magsisya ay pwede dyan. Hindi ko nga lang din alam kung magkano. Dahil nga hindi mo kami pumunta dyan. Saka hindi naman kami nagsisisya. Nagulat nga ako, ay pwede pala dito sa Pakistan ka ako yung ganyan na open. Sa bagay, may nakikita rin ako dito mga babae. Nagbe-babe sila. Pero hindi ko na binibidyo ha. Basta nakikita ko lang. Kunikwento ko lang sa inyo. Ito pala yung stage ng pagpe-perform ng mga kakanta. Yung mga nakaikot na yan ay wala silang mga ticket, kaya dyan sila sa labas. Yung mga may ticket, tulad namin, 2.5 isa, diba? Ayan, dito kami sa loob. At ayan nga yung mga kumakanta. Matamlay nga yung mga anak ko at inip na inip. Ayaw na daw nila dito. Sabi ko, sayang yung binayad natin, manood tayo. Ang hinihintay kasi nila yung sikat na singer, wala naman. Walang kare-reaction yung mga nanonood. Ay, para sila mga zombie ba? Sabi ko kay Mariam, tayo na nga lang ang umindak-indak dito. Si Mariam nga ay napilit ko lang yan. Sa bagay, alam nyo na nagpunta kaming Global Village. Dumating din dun yung sikat na singer Ang dami talaga nanonood. Tapos, karamihan, Indian, saka Pakistani talaga. Kasi nga, yung singer na darating ay from Pakistan. Pero sikat di kanta niya kasi sa mga Indian. Ay, yung mga Indian, talagang sigawan sila, kantahan, masayang-masaya. Makikita mo talaga yung mga Pakistani. Ala lang, bagyang sigaw lang, ganun. Yung parang matutulog lang. Kanina. Level, see. Natutuwa pa nga ako dito sa kumakantahan, Akala ko talaga siya yung nagma-mic test lang kasi hindi siya humaharap sa audience. Kanta siya ng kanta pero nakataligod siya, kay husay talaga. May pausok pa sila kunwaring naalalaman, nakapatalikod naman yung singer. Napagod na nga yata kakasayaw si Mariam kaya nagpabuhat na sa tito niya. Ito naman dalawa ay walang ginawa yan kundi maghabulan sila dyan. Hindi man mga nanonood dyan kasi nga mga bata. Akala ko naman kasi enjoy manood dito ng concert na ganyan ay hindi naman pala. Kaya umalis na nga kami doon dahil sayang oras ba? Hindi man nai-enjoy Yung mga bata inip na inip. Nadaanan ko nga itong parang picture-picture na yan. Tapos ito rin ay hindi siya makasapo. Tuwan-tuwa ako.
nga ako nitong corn dog at sabi ko nga ay tikman nila, masarap nga kako ito. Nung unang rinig ng bayaw ko ng hotdog, ganyan, corn dog, takot yan. Akala kasi nila aso kasi may dog ano. Lalo na yung hotdog, akala nila mainit na aso. At itong chicken na ito talaga, gustong gusto ko itong tikman, kaya nga lang kasi ang mahal kasi ng isa niyan. 950. Ay, nako, isang hita, 950. Ayan, lalapit ko. Ginaganyan-ganyan niya yung pagluluto. Oh. Ang mahal, sabi ko, pag isang hita lang, ay bitin pa sa akin yun. Yung mga anak ko pa. Kaya hindi na ako bumili. Madami din dito mga stall-stall kung ano-ano nga tinda nila. Ito nga ay drone naman yata ang tinda nito. Habang siya nagpapalipad dyan, ay binibidyo ko siya. Meron din mga ganito, accessories, ang gagandahan no. Si Mariam naman, ang binibili nga niya dyan ay cotton candy. Ang presyo pala ng cotton candy na yan ay 200 rupees. Mga 40 pesos mahigit sa Pinas. Ang laki-laki nga, kaya tuwan-tuwa si Mariam. Malaki pa talaga sa mukha niya, Halos na triple yung mukha niya. Pag bumibili mga anak ko, sila na nakikipag-usap sa tindero. Sila na rin nagbabayad, kumukuha ng sukle. Mahuhusay na yung mga yan sa pagbili-bili kasi nga malalaki na Saka pagdating sa ganyan, sa pera, sa pagkain, napakabibilis niyan. Ito naman pala ay yung panipuri. Sikat na rin to sa Pinas, diba? Ang tawag naman sa Pakistan yan ay golgape. May frozen yogurt nga dito at si Mariam nga ay gusto rin bumili niyan. Sabi ko, ay kalamig-lamig ngayon. Sabi ko, wag na muna. Akala niya siguro yung katulad ng ice cream lang na gusto niya. Ang hilig lang nun sa ice cream ay vanilla. Ibang lasa, hindi na kinakain nun. Nadaanan ko rin pala itong tsaa na yan, na ang mga baso nga niya ay ang mga banga. Kaya natutuwa ako Tapos ito nga, may cheese corn dog din pala dito. Tapos meron ngang boba na yan. Ay si Mariam, boba daw, boba. Sobrang hilig niya sa ganyan. Sabi ko, hindi mo naman iniinom. Ngayon daw iinumin niya na. Sabi niya, promise. Sabi pa, kaya yung binili ko. Tapos ito naman, ang tawag nila dyan ay Jollibee. Akala ko nga Jollibee yan. Sila Mariam, sigaw na sigaw, Mama, Jollibee, Jollibee. Sabi niya sa akin, may Jollibee ka ako dito. Oo, Mama, Jollibee. Noon pala, yung kulay orange lang na yun. Jollibee pala ang tawag nila doon, Jollibee. Akala ko lang talaga Jollibee pala. Matamis daw yun, sabi nila. Pero hindi pa ako nakakatikim nun. Minsan nga tingnan natin kung ano ang lasa. At ito nga, bibili kami ng momos. Kasi ito rin ang hilig ng mga anak ko, momos talaga. Meron din pala sila tindang noodles dito. Pero hindi na ako bumili niyan. Ibinidyo ko lang sila. Meron kami dating nakainan, nagtitinda ng momos. Napakamura lang, 300 lang yata yung 6 na piraso o 12 piraso. Kasi buy one, take one Tapos, napakasarap. Nasa isang video ko yan naka-upload. Sobrang sarap na momos na yung pati sauce, masarap. Ano? Nice? Usman! Usman! Hindi pinakain isang linggo. Usman! मेरे पॉकेट पैसे ले लो Dito na lang ako sa kamote. Masarap pa tong kamote. Medyo maasim kasi yung sarsa kanina. Kaya dito na lang ako nagpunta sa kamote. Dito naman sa kamote, ang bayad dito ay 300 rupees. Iniihaw nga lang nila na ganyan. Yung mga tinitinda ritong tulad ng kamote, nilalagyan din nila ng masala yan. Kaya nga lang ako ay hindi ko pinalalagyan ng masala kasi hindi ko makakain. Ang sabi ko, basta kamote lang, okay na. Hihiwain, sabi pa nga sa akin, sabi ko hindi na, ako na bahala. Pag bumili ka nito sa labas ay 150 lang, ganyan, o kaya 200. Syempre, andito sila sa park. Ay medyo mahal dito, diba? Kasi umuupa rin sila dito, mahal siguro upa, ganun. At ayan nga, luto na pala yung corn dog nila. Ay nakailang bili dyan si Usman ng corn dog. Nakatatlo yata. Hati-hati naman sila. Nagkakabitinan siguro kasi hati-hati, share-share. Bagong timpla nga itong tina ito. Magkano ito kasing tina ito? 200 ba to o 300 rupees? Basta alin lang sa dalawa yan, kundi 200 rupees, 300 rupees ang isang order. Ayun nga, masarap. Pani masarap, pani masarap. Sipat
asawa ko, yung kasamahan namin bata, hindi tumikim ng ganyan yun. Takot yun. Takot kumain yun ng hindi niya kilala. Kadalasang Pakistani, ganyan. Hindi sila basta-basta kumakain ng hindi nila kilala, ng bago sa kanila. Lalo na dati, nung unang dating ko rito, kahit cheese, hindi nila alam. Sausage, hindi nila alam. Lalo na kung marinig nila yung salitang hotdog. Basta tuntua talaga ako dyan sa hotdog na yan. Meron pang kaibigan dati asawa ko. Dati nung nasa Dubai kami, isinama niya. Ngayon, nagluto ako ng spaghetti, ay may hotdog. Tinanong yung asawa ko, ano to? Sabi ng asawa ko, hotdog. So, sabi nung kaibigan nung asawa ko, nagulat, ba't mo ko pakakainin ng aso? Sabi, ba't mo ko pakakainin ng mainit na aso? Sabi niya, bawal yan, haram. Sabi niya, tawa ako ng tawa ng tawa yung asawa ko. Eh, hindi naman yung aso, hotdog lang. Akala niya kasi mainit na aso, ganun. Ready na pala tong tsaa na in-order ko. Ayan nga yung banga na inuman. Ang sarap talagang uminom dyan kasi ang tagal lumamig talaga ng tsaa. Ay, ayan nga yung Jollibee. Katabi ko pa. Merong bumili ng Jollibee dyan eh. Bigay naman natin itong ano. Cheese dog. Cheese dog na ano? Oh, cheese dog. Sa banga. 200 rupees to, mga 20 mahigit sa peso. Kanina ko pa ito binili pero hanggang ngayon no, sobrang init pa rin. Muuso. Tikman natin. Lasang tea. Lasang tea, hindi lasang kape. Lasang tea. Karaktito. Amar. Karaktihan o. O, karaktito. May karaka na, may tea ka pa. Karakti. Uubos na o. Ano kaya ito pagkatapos yun may babasakin na lang. Ganun. Tapon ko na lang basahin. Hindi na. Ano po natin? Basagin na ito. Pabalik yata. Bayad. Finish. Shukriya. Pinabalik niya. Nice tayo. Nagpa-video na naman pala ako dito habang umaandar nga yung dancing fountain. Pagtayo ko naman dyan, biglang huminto. Anong kamalasan yan sa akin na yan? Biglang huminto. Pwede ka palang mag-boating dito. Ayan, ganyan yung mga boat nila. Kaya nga lang, medyo mahal ang bayad. 5,000 nga ang bayad dyan. 4 na katao ang pwedeng sumakay. May mga nagtatanong pala, Madam, ano lasa ng kamote dyan? Ay, parang ganun lang din sa atin yung kamote rito. Matamis din naman kasi ako natatamisan ko. Gustong gusto ko rin dito nilagang kamote. Ano? Tala! Ang tamis. Sulit. Sulit ang pagbiyahe ng 7 hours.